Pagka-uwi ko galing Tacloban, sinalubong ako ng magandang balita ni Tita Louie na kababatang kapatid niya na siyang tumutok sa kanila tuwing wala ako. Tuwing weekends lang kasi ako nakakauwi, depende kung walang trabaho. Ang sabi sa akin ni Tita, biglaan na lang daw lumakas ang pakiramdam ni Papa. 3 araw na siyang responsive at nakakapaglakad na rin kahit papano. Miracle pa nga ang term niya doon. Kumakain na rin si Papa ng mga dating paborito niya. At that point, Sir Jupiter, natuwa naman ako sa balitang yun at dali-dali siyang pinuntahan sa kwarto niya. Kumatok ako ng 3 beses bago siya narinig na nagsalitang pumasok ako. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko siyang nasa harap ng salamin. Nakangiti. Napansin kong nakapambihis siya. Nakasuot ng barong na binili ni Mama para sa kanya. 5 taon na ang nakalipas bago ito pumanaw. Suot niya rin ang makintab na itim na slacks at brown leather na sapatos na regalo ko naman sa kanya nung una kong sweldo sa call center. Naluha ako habang nakatingin sa kanya. Ewan ko ba, naging emotional ako bigla. Napakagwapo ng tatay ko kahit halos butot balat na lang ang kanyang itsura. Wala na siyang buhok, malalalim na ang mga mata at maputlang-maputla ang mga labi. Pero nandun yung ngiti niyang tunay. Bagay na bagay pa rin naman pala, Neng, no? Naalala ko mama mo nun tuwing suot ko to. Kinikilig yun. Para kaming bagong magkarelasyon kung umasta yun. Oh, nga pala, huwag mong kalimutan ha. Isama to sa libing ko ha. Ilagay niyo sa loob ng kabaong o kaya naman isama na sa sementeryo. Basta kahit anong gawin niyo, ang importante masama ito once na mayapa na ako. Yun ang sinabi niya sa akin mismo, Sir Jupiter, habang paikot-ikot sa harap ng salamin. Tinitingnan ang bawat anggulo ng barong. Bumigat bigla ang pakiramdam ko. Gustong lumabas ng mga luha ko pero pinipigilan ko lang. Ayokong mag-isip ng kung ano-ano. May nababasa pa naman akong mga sinasabi sa online tungkol sa terminal lucidity. Natakot ako na baka yun na ang dahilan kung bakit siya biglang lumakas. Ayokong naririnig ang ganong mga salita lalo na galing sa papa kong may sakit. Ayokong isipin na stage 4 na yung cancer niya at wala na kaming pag-asa. Sinaway ko siya sa kanyang habilin. Tumawa naman siya bago nagutos na magluto kami ng spaghetti na may kondensada at cream, saka hinaluan ng manok na malalaki ang hiwa. Nagpabili rin siya ng ice cream at cake. Dito ako mas lalong nag-alala kasi hindi naman siya mahilig sa mga yun at ang alam ko, last niyang pagkain ang mga yun nung bata pa siya. Tapos dahil sa trauma nung 9th birthday niya kung saan nahulog yung spaghetti at cake niya sa harap ng maraming tao at pinagtawanan siya, hindi na siya umulit. Ang babaw, no? Pero yun talagang dahilan niya. Minsan niya ring sinabing hindi na siya kakain ng mga yon unless mamamatay na siya. Mahala na. Yun ang sabi ko. Sa isip ko baka lang talaga nag-crave siya kaya ganun. Mabuti na lang din at saktong sweldo ko kaya nagawa kong ibigay ang request niya. Grabe ang saya-saya namin. Sinayaw-sayaw niya pa ako sa paborito niyang kanta tapos ganun din ang maliliit kong mga kapatid na sina Shaylee at Kaylee. Basta napakasaya ng araw na yun, Sir Jupiter. Niyakap niya kami ng mahigpit isa-isa at sinabihan ng mahal na mahal kita. Diretso na rin siyang nagpasalamat. At yun na nga ang naging huling hirit niya sa amin. Kinabukasan, nagising na lang kami sa isang bangungot. Bandang 6:00 pa lang ng umaga yun, Sir Jupiter. Wala pa ang imbalsamador. Sinabihan din kami ng staff na meron pang 5 katawang nauna kagabi. Sabay-sabay na dumating pero magkakaibang lugar. Umayag na muna kaming ilagay sa holding area si Papa kesa iparush ang pagpapalinis sa kanya. Pinagmasdan ko ang staff na inilabas sa sasakyan ng labi ni Papa. Iniwas ko ang tingin para madistract ako at iwasang maiyak. Tinapunan ko ng tingin ang holding area, isang maliit at saradong kwarto.
walang bintana at ang ilaw sa kisame ay mahina at may kumukurap-kurap. Walang pinto, Sir Jupiter. Tanging thick vinyl curtains lang ang nakatakip at bagya pa itong nililipad-lipad ng hangin, kaya nakikita ko ang loob. Napalunok ako nang masilayan ng 5 stretcher na magkakahilera sa loob. Isa-isang nakatakip ng tela ang mga katawan pero may 2 nakalabas ang mga paa at kita ko ang itim na tags na nakasabit sa kanilang mga hinlalaki. Amoy formalin at disinfectant ang paligid pero may kung anong ibang singaw sa hangin. Hindi matukoy kung saan nanggagaling. Hindi naman dapat mainit sa loob pero may bigat sa pakiramdam ko. Sa isang sulok may lumang mesa na may nakakalat na gamit. Mga bote ng alkohol, guwantes at ilang papel na mukhang listahan ng mga nakaburol. Sa unang tingin mukhang ordinaryo lang ang silid. Pero habang mas tumatagal ang pagkaupo ko malapit sa area na yun, lumalakas ang mabigat na pakiramdam. Naninindig na talaga ang balahibo ko. Dagdag pang may nakikita akong gumagalaw sa loob, parang anino ng tao o baka lang may ano dun sa loob na hinahangin lang din. May naririnig akong mahihinang tunog, parang kaluskos ng tela. Hindi ako sigurado kung saan nanggagaling pero hindi rin madaling ipagsawalang bahala. Alam mo yung pakiramdam, Sir Jupiter, na natatakot ka pero at the same time na curious ka na rin kung ano ang nakikita mo mula sa labas. Yun ang pakiramdam ko, Sir Jupiter, sa mga oras na yun. Nagulat pa ako nang bigla na lang akong tinapik ng isang staff at sinenyasan na gumilid muna. Pagkatapos ipinasok nila si Papa at inilagay sa bandang kaliwa, nasa malayong bahagi ng pinto. Napalunok ako. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong maramdaman, takot o inis o pananabik. Sinabihan naman ako ng isang staff na ayos lang puntahan ko si Papa sa loob para mayakap ko siya o kausapin sa huling pagkakataon bago siya ipasok sa kabaong. Pinigilan ako ni Tita dahil alam niyang hindi ganon kalakas ang coping mechanism ko. Tumangulang ako pero pasilip-silip pa rin sa loob. Kinausap siya ng staff pero hindi ko na alam kung ano ba ang tungkol doon kasi natuon na naman ang atensyon ko sa loob. Nagulat pa ako nang tapikin ako sa likod. Nagpaalam si Tita sa akin na may aasikasuhin muna siya ayon sa instruction ng staff. Kaya naiwan na muna akong mag-isa doon. Hindi naman ako mapakali. Pakiramdam ko may kasama pa rin akong iba kahit umalis na ang staff, pati si Tita. Wala namang ibang taong dumadaan pero naririnig ko ang maingat na mga yabag at kaluskos. Para kong hinihigop pa loob, gusto ng katawan kong pumasok para yakapin si Papa. Dahan-dahan akong gumalaw. Tumayo habang nakatingin ng diretso sa kinaroroonan ng mga patay. Hinihakbang ko ang isang paa. Bumibigat ang pakiramdam ko sa bawat tama ng mga paa ko sa sahig. Habang palapit ng palapit, palakas ng palakas ang kabog ng dibdib ko. Nanunuot ang lamig sa mga buto. Pagkawakli ko ng kortina, sinalubong ako ng masamang amoy ng kemikal. Formalin yun siguro. Habang papalapit naman ako ng papalapit sa kinaroroonan ni Papa, narinig ko ang mahinang ungol at nakita ko na rin na bahagyang gumalaw ang paa ng isang patay na nasa bandang kaliwa. 2 stretchers ang pagitan mula sa kanya. Napahinto ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o hayaan na lang yun. Gusto ko kasi talagang puntahan si Papa. Gusto kong makita ang mukha niya bago siya ilagay sa kabaong. Huminga ako ng malalim. Pilit binabaliwala ang tungkol sa bagay na yon. Nang gaslight pa ako ng sarili, sinabing may medical explanation doon. Ilang beses akong huminga ng malalim. Pinakalma ang sarili bago lumapit sa kinaroroonan ni Papa. Nang makaramdam akong ayos na, dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Laking gulat ko na lang nang makitang nakaupo na ang isang lalaking katabi ni Papa. Walang sabi-sabing kaagad akong lumabas at dun ako nagising. Hindi ko namalayan na nakatulog ako sa waiting area malapit nga sa holding room. Tinapunan ko ito ng tingin at napahugot ng malalim na hininga nang makitang wala namang laman ang loob. O siguro dahil madilim lang,
kaya wala akong nakita. Dumating si Tita Louie at nag-imbitang umuwi na muna kami dahil matagal pa bago malilinisan si Papa. Wala pa rin ang imbalsamador. Mabigat man sa pakiramdam, tumango ako. Pagdating sa bahay nila, kaagad akong tinanong ng mga kapatid ko kung nasan si Papa at bakit hindi siya kasama namin. Nagkatinginan kami ni Tita pero walang ni isang nagsalita. Hindi ko alam kung paanong ipapaliwanag sa kanila ang tungkol doon. Bandang 7:00 ng gabi, inihatid na ang kabaong ni Papa sa bahay. Kahit anong pagpipigil ko sa pag-iyak, hindi ko magawa. Dali-dali ko pa nga siyang niyakap ng mapwesto na siya. Panay ang tawag ko sa kanya at nagmamaktol akong nagmamakaawang bumalik siya sa buhay namin. Ayoko pa siyang mawala. Hindi ko pa rin kakayanin na ako na lang ang mag-aalaga sa mga kapatid ko. Nagmakaawa ako nang nagmakaawa sa kanya to the point na halos mahimatay na ako sa pagiging emotional. At hindi ko inaasahan na tutuparin niya ang pakiusap kong yun sa malagim na pamamaraan, Sir Jupiter. Bandang 12:00 ng gabi, parami ang mga taong dumarating at nakiramay. Mga kamag-anak namin, mostly both side nila Mama at Papa. Hindi ko na nga kilala ang iba pero si Tita Louie na ang nagasikaso sa kanila. Sobrang bigat ng pakiramdam ko na parang may nakasampay sa mga balikat ko. Hindi ko magawang makatayo ng maayos na, nahihilo na parang ilang bote ng alak ang naubos ko. Umakyat ako sa taas, hindi ko alam kung bakit dinala ako ng mga paa ko sa kwarto nila Papa. Lutang na lutang ako, Sir Jupiter, as in hindi ko alam kung ano ang ginagawa ko ron pero hinahayaan ko ang sarili ko. Pinuntahan ko ang cabinet ni Papa kung saan nakatago ang ilang gamit niya. Pagbukas ko pa lang dito, nahulog ang paborito niyang barong. Dahan-dahan ko naman itong pinulot at pinagmasdang mabuti. Inamoy-amoy ko pa. Ang perfume lang naman ni Papa ang naaamoy ko na nagpaiyak ulit sa akin. Naalala ko na naman ang sinabi niya na dapat ko itong ilagay sa kabaong o kaya naman isama mismo sa paglibing sa kanya. Alam niya kaya na last day na niya yun? Naramdaman niya kaya na pinakahuling araw na yun na masusuot niya nga ang barong na binigay ni Mama? Sumandal ako sa cabinet habang pilit na pinapakalma ang sarili ko. Ibinalandar ko pa ito sa harap ko. Pinagmamasdan ng maigi ang barong. Talagang iniisa-isa ko ang disenyo at minimemorize ko to dahil isasama nga namin sa libing yun. Ayoko sana pero yun ang request niya na dapat ko ring tuparin. Na-distract ako nang marinig ang mahinang katok na akala ko mula mismo sa pinto. Maingat ko namang ibinalik ang barong sa loob ng cabinet bago pinahid ang luhang namuo sa mga mata ko. Pinuntahan ko ang pinto at tiningnan kung sino ang nandun pero nangunot ang noo ko nang mapansing wala namang tao. Tinawag ko pa sina Shaylee at Kaylee dahil baka naglalaro lang pero wala akong narinig na sagot. Pumasok ako ulit sa loob. Dumiretso ako sa kama, tinihimas-himas ang side na palaging hinihigaan ni Papa. Napangiti ako nang makita ang nakaukit na heart sa ulunan niya. Ako ang mismong nag-ukit noong bata pa ako. Hinimas-himas ko ito. Pero natigilan na naman ako nang marinig ang mahinang ingit ng bisagra sa cabinet. Akala ko noong una guni-guni ko lang, pero nang sumunod na segundo mas naging malinaw ang tunog. Unti-unting iniuurong ang pinto mula sa loob. Dahan-dahan akong napatingin dito at nakita ko mismo ang unti-unting pagbukas ng pinto. Hindi ito biglaan at hindi rin basta lang hangin na gumalaw dito. May nakahawak mismo sa dalawang handle at hinihila ito ng dahan-dahan. Nanindig ang balahibo ko, Sir Jupiter. Ang lock ng cabinet ay matigas. Minsan nga kailangan pang pagalawin ang knobs ng sabay para mabuksan ito. Hindi ito madaling bumigay kaya imposibleng basta na lang bumukas ng mag-isa. Kahit walang nakasabit na lock, hindi ito simpleng natutulak lang ng hangin. Tahimik ang paligid pero may kung anong bigat sa hangin. Parang may malamig na singaw na nanggagaling sa loob ng cabinet.
Hindi ko alam kung iisipin ko lang na may dapat akong makita sa loob, pero hindi ko rin kayang kumilos para kumpirmahin. Nananatili lang itong nakabukas ng bahagya, sapat para makita ang madilim na loob nito. Nagulat ako nang bigla na lang mahulog ang barong mula sa loob ng cabinet. Napatingin ako sa mga kamay ko. Wala naman akong maalalang ibinalik ko iyon sa loob at dala ko pa nga nung buksan ko ang pinto. Nawala lang din ito saglit sa isip ko. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung ilang ulit akong napabuntong hininga dahil sa kakaibang pakiramdam sa loob. Akma na sana akong tatayo sa kama nang marinig ko ang mahinang katok na nagmumula sa cabinet. Tuloy nanigas ang katawan ko sa kama. Gustuhin ko mang tumakbo pero hindi ako makakilos. May pumipigil sa akin. Nakatuon pa rin ang tingin ko sa bahagyang nakabukas na cabinet. Inihintay kung ano man ang lalabas. Wala itong dapat laman kundi mga lumang damit at kung ano-anong gamit. Tahimik ang paligid. Wala akong ibang marinig maliban sa mahinang tunog ng electric fan at ang marahang tibok ng puso ko. Pero sa pagitan ng katahimikan, may isa pang tunog na bumalot sa silid. Isang mahina at bahagyang gaspang na tunog, parang tela na dahan-dahang kumikiskis sa kahoy. Hindi talaga ako pwedeng magkamali, Sir Jupiter. May tao talaga sa loob. Unti-unti kong iniangat ang katawan ko. Nag-ipon ng lakas para tumayo. Pero nang mas lumapit ang tunog na yun sa siwang ng cabinet, mas lalong nagsitayuan ang mga balahibo ko. Sa isang iglap, ang pinto ng cabinet ay bahagyang bumukas ng mas malaki. Marahan lang pero sapat para mas makita ang loob nito. Madilim. Walang kahit anong dapat makita roon. Pero sa kung anong dahilan, hindi ko maalis ang tingin ko sa mismong siwang. Tapos, biglang tumigil ang lahat ng ingay at sa pagitan ng katahimikan, narinig ko ang isang bagay na nagpatigas sa buo kong katawan. Isang mahinang buntong hininga na napakalapit sa tenga ko, Sir Jupiter. Mabuti na nga lang at iniligtas ako ni Tita Louie. Pumunta siya sa kwarto dahil may iniutos siya sa akin. Hindi pa nga siya tapos sa kung anumang sinasabi niya, dali-dali na akong lumabas at niyakap siya ng mahigpit. Umiyak ako ng todo, sabay na pinapaliwanag kung ano ang nakita ko sa loob. Pero hindi niya naman ako maintindihan, Sir Jupiter. Pero alam niyang may hindi magandang nangyari. Kaya bumaba na lang kami. Hindi ako nakatulog sa gabing yon na unang lamay. Kahit anong gawin ko, hindi ko mapikit ang mga mata ko ng matagal. Ang bango ng mga bulaklak sa paligid ng kabaong ni Papa, pero sa bawat paglanghap ko ng amoy nito, bumibigat ang dibdib ko. Tahimik lang ako sa gilid, nakatingin sa kanilang unti-unting nauupos. Ang anino ng apoy sumasayaw sa pader. Hindi ko rin alam kung ilang beses ko nang pinunasan ng luha ko, lalo na tuwing maririnig ko ang mahihinang usapan sa labas. Mga bulungan tungkol sa kung paano siya namatay, kung gaano siya kalakas dati at kung paano tila may kung anong bumago sa kanya bago siya tuluyang nawala. Napansin ko na lang na unti-unting lumuluwag ang paligid. Unti-unti nang nagsisiuwian ang mga tao. Mga ilan na lang ang natira. Pero ang karamihan ay nasa labas. Nagkwekwentuhan. Naiwan akong mag-isa sa loob ng sala kung saan nakalagak si Papa. Tumayo ako mula sa sofa at pinuntahan ng kabaong niya. Hinimas-himas ko ang puntod habang nakatingin sa kanyang maamong mukha. Kinausap ko siya saglit tapos binaling ko ang mga tingin sa disenyo ng kabaong niya. Nabaling naman ang atensyon ko sa stand nang mapansin ng paggalaw ng apoy ng kandila. Gumagalaw-galaw ito pero wala namang hangin sa loob. Wala rin ang electric fan, tapos sunod-sunod na ang pagpatay ng mga sindi nito. Umiling ako bago kinuha ang lighter at sinindihan ulit ang mga kandila. Umupo ako ulit, pilit na pinapakalma ang sarili. Wala namang kakaiba.
baka pagod lang ako. Habang tumatagal, may pakiramdam talaga akong kakaiba sa paligid. May nakatingin sa akin o kasama sa loob, kahit walang ibang tao doon kundi ako lang. Naglalaro na muna ako sa cellphone tapos sinilip ko ulit si Papa. Natigilan ako nang may mapansing kakaiba. May bahid ng hamog ang salamin sa loob. Hindi ko alam kung bunga lang ito ng malamig na temperatura sa paligid o may ibang dahilan. Pero habang tinititigan ko, mas naging malinaw sa akin. Humihinga si Papa. Sinampal ko ang sarili para magising kung sakaling panaginip lang yon, pero hindi eh. Nang tingnan ko siya ulit, nakita ko talaga yung hamog na nawawala tas mamaya meron naman. Yung halata talagang humihinga siya, Sir Jupiter, pero nakapikit. Ilang saglit lang nangunot ang noo ko nang may naaninag ako sa loob mismo ng kabaong. Isang ipis na gumagapang sa gilid ng barong na suot ni Papa. Nagtaka naman ako kung paano yun nakapasok sa loob. Hindi naman ako nakarinig sa ibang bisita tungkol sa insekto sa kabaong. Napalunok ako. Pinagmasdan ko itong gumapang papunta sa dibdib ni Papa at tuminto. Akala ko patay pero nagulat ako nang bigla na lang itong lumipad sa salamin kaya napasigaw ako. Laking gulat ko nang mapansing nagmulat ang mga mata ni Papa. Dumating naman si Tita Louie na nataranta, naiiyak, nanginginig at tutup ang bibig na itinuro ko ang kabaong ni Papa. Tiningnan naman ito ni Tita Louie at nagtanong sa akin kung ano ba ang meron. Dahan-dahan akong sumilip ulit at nakita kong nakapikit na siya. Napabuntong hininga ako, niyakap ako ulit ni Tita at sinabing kailangan ko na ngang magpahinga. Kinabukasan nang magising ako, bumaba ako kaagad. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog o nakaakyat man lang sa kwarto ng walang aberya. Alas 8 pa lang, marami ng tao. Relatives namin commonly. Panay ang tanong ng iba kung ano ba ang gagawin ko ngayong kami na lang ng mga kapatid kong maliliit. Plus may trabaho pa ako na malayo sa amin. Hindi ko sila masagot-sagot kaya iniwasan ko na lang. To the rescue naman ang tita kong nagsaway sa kanila na hayaan na muna akong makapagpahinga tungkol sa nangyari. Buti nga at naiintindihan ako ng ibang mga kaanak namin at sadyang hindi na ako binigyan pa ng sakit ng ulo. Tahimik na lang silang nagbigay ng condolences bago sila umalis. Sumilip lang talaga sila sa kabaong ni Papa. Bandang alas 11 ng umaga nagluluto ako sa kusina. Tahimik ang buong bahay. Tanging tunog lang ng mantika sa kawali ang maririnig. Si Tita naman ang nasa sala. Nakabantay kay Papa habang abala sa pakikipag-usap sa telepono. Habang hinihintay kong maluto ang pagkain, naisipan kong dumukot ng cellphone at mag-scroll. Napunta ako sa gallery at isang lumang video ang hindi sinasadyang ma-play. Sa screen may isang masayang hapunan. May tawanan, may harutan at may tunog ng kubyertos sa pinggan. Nandoon si Papa. Nakabarong habang kinakantahan si Mama na kilig din. Kala mo teenager na nililigawan. Wala pa doon ang dalawang kapatid ko. Baby pa sila noon kaya kami lang doon sa mesa. Mapait akong napangiti. Grabe ang bilis ng panahon. Hindi ko akalain na matapos ang ilang taon, silang dalawa na rin ang mamamaalam sa amin. Pinatay ko ang video at mumuntong hininga. Para gumaan kahit papaano ang pakiramdam, nagpatugtog ako ng musika. Random lang kahit papaano mabawasan ang bigat sa dibdib. Tapos inilagay ko ang cellphone sa ibabaw ng countertop bago ibinaling ang atensyon sa niluluto. Ilang saglit lang biglang namatay ang kanta. Hindi pa tapos, as in pinos lang bigla yung kanta. Pagtingin ko sa countertop para sa natingnan ng phone ko, nangunot ang noo ko nang makitang wala doon ang phone ko. Hinanap ko pa talaga kung nasan to at maniwala man kayo o hindi, Sir Jupiter, na sa ibabaw to mismo ng aparador kung saan nilalagay namin yung mga utensils na occasionally lang ginagamit.
Nanindig talaga ang balahibo ko doon. Imposible naman din kasing doon ko inilagay yun kasi napakalayo na eh. Ewan, Sir Jupiter, hindi ko talaga maipaliwanag kung paano napunta yun doon. Kinuha ko to at kunot noong tiningnan ng screen. Bukas pa naman ang app. Maya-maya kusa itong nag-play ulit. Pero hindi na yung unang kanta. Isa sa mga paboritong kanta ni Papa, ang tumugtog. Saglit akong natulala. Tumindig ang balahibo ko nang may marinig akong kaluskos mula sa sala. Kasunod ang bahagyang paggalaw ng lumang kurtina sa may hagdanan. Akala ko si tita pero nang lumabas ako wala siya roon. Wala ring nagbabantay sa kabaong. Akma na sana akong lalagpas doon para tawagan si tita nang madatnan ko ang isang upuan malapit sa kabaong. Nakapatong doon ang barong ni Papa. Maayos ang pagkakatiklop. Nanuyo ang lalamunan ko. Akma na sana akong aalis nang may marinig akong pamilyar na boses mula sa likuran ko mismo at tinawag akong, "Anak." Buti na lang talaga at may pumasok na isa pang kapatid ni Papa at tinanong kung ano ang nangyari sa akin. Ikinuwento ko naman ang nangyari sa kanya at mabilis niya akong dinistract sa bagay na yon. Bumalik kami sa kusina at nagpatuloy kami sa pagluluto. Kung ano-ano ang ikinuwento niya sa akin para lang bumalik sa paggaan ang pakiramdam ko. Pagkatapos kong magluto, isa-isa na akong nagbigay sa mga bisita. Tinulungan ako ni tita, pagkatapos inutusan niya naman akong kunin ang mahabang mantel na ginagamit namin sa mahabang mesa. Ang alam ko nasa kwarto yun nila Papa dahil dun naman madalas tinatago ni Mama ang mga gamit na ginagamit namin pag may okasyon o kaya naman may mga bisita kami. Kaagad din naman akong sumunod, pumunta nga ako sa kwarto at hinanap sa bawat kahon ng mantel. Habang abala ako sa paghahanap, narinig ko ang mahinang pag-ingit ng bisagra ng cabinet kung saan nakatago ang barong ni Papa. Hindi ko ito pinansin nung una pero habang patagal ng patagal ang paghahanap ko ng mantel na sinasabi ni tita, pakiramdam ko may nakatingin sa akin sa likod. Nandun sa cabinet, nakadungaw o kaya naman nakatayo. Sinampal ko pa ang sarili ko sa inis at paggalit na sinabing tinatakot ko lang ang sarili ko. Pero ang totoo, naririnig ko talaga yung mahinang yapak sa sahig, tas sabayan pa ng pag-ingit. Kasi ang sahig namin noon, Sir Jupiter, yung lumang design. Kahoy. Tas mararamdaman mo talaga kapag may gumagalaw. Nang sa wakas ay mahanap ko ang mantel, dali-dali ko namang ibinalik ang mga kahon. Paglingon ko sa cabinet, laking gulat ko nang makita si Papa nakadungaw sa pinto. Kaagad din naman siyang nawala at nahulog ang barong sa sahig. Hindi talaga ako pwedeng magkamali, Sir Jupiter. Siya nga talaga yun. Dahan-dahan akong lumapit sa cabinet at pinulot ang barong na yun. Medyo mabigat, Sir Jupiter. Parang may humihila na ewan kaya binitawan ko na lang at dali-dali akong lumabas. Wala ako sa sarili habang inaayos ko ang mesa at pakiramdam ko hindi ako nilulubayan ni Papa kahit saang anggulo. Nakikita ko siya mismo sa peripheral vision ko. Hindi ko na napigilan ang sarili. Diretso na akong nagsumbong kay tita tungkol dito. Niyakap niya ako at sinabing kahit anong mangyari wala namang magagawa si Papa. Hindi niya naman ako masasaktan o ano dahil wala na siya sa mundo. Pero hindi yun ang iniisip ko, Sir Jupiter. Natatakot ako. Hindi ko alam kung naintindihan nga ba yun ni tita. Ang tanging sinabi niya lang, "Magdasal ka, Ineng." Fast forward ko lang, Sir Jupiter. Sa huling burol ni Papa, marami ang dumalo. Marami ang umiyak. Marami rin ang nakiramay. Kawawa nga lang ang mga kapatid kong hindi pa naintindihan ang sitwasyon. Panay lang ang laro nila at tinatanong kung nasan si Papa at kung bakit hindi pa rin nila ito nakikita. Naging tameme ako sa mga sandaling yon kasi hindi ko talaga alam kung paano magpapaliwanag na hindi na siya babalik. 2:00 ng madaling araw, marami-rami pa rin ang tao pero mostly nasa labas lang. Si Tita Louie na ang nagbantay kay Papa habang binabantayan ko ang mga kapatid ko sa taas.
Nagsiselfone lang ako habang nakahiga sa sofa nang magising si Shaylee. Yumakap siya sa akin sabay bumulong na may katabi siyang taong hindi niya kilala. Nanlalaki ang mga mata kong, inangat ang ulo para tingnan ang kama niya pero wala naman akong nakitang ibang tao doon. Sinabi ko sa kanyang baka panaginip lang yun. Patutulugin ko na lang sana siya para mawala yung takot niya pero hindi siya nakinig, Sir Jupiter. Giniit niya talaga na meron niyang tao sa kama niya. Hindi naman siya boses takot. Inaantok na naiinis. Kaya tumayo ako at pinuntahan ang kama niya. Humiga ako doon para ma-prove sa kanya na wala talagang ibang tao. Pero natigilan ako nang bigla na lang marinig ang mabigat na paghinga sa tabi ko. Hindi ako nakapagsalita, Sir Jupiter. Wala naman akong nakikitang ibang tao at napakalayo ni Kaylee para masabi kong siya nga ang gumagawa noon. Magkahiwalay kasi sila ng kama kaya napaka-imposible. Idagdag mo pang hindi rin naman ganon ang breathing niya. Nanindig talaga ang balahibo ko, Sir Jupiter, at halos hindi ako nakagalaw sa kinahihigaan ko. Tumayo si Shaylee at lumapit sa akin. Malumanay ang boses niyang sinabing hindi siya matutulog doon kasama ang stranger. Nangulit siyang bumaba kami at kargahin ko siya para makatulog. Pinili ko ang sariling makalayo sa kamang yon at ginising ko na rin si Kaylee para umalis sa kwarto. Doon siya sa kwarto ko. Kinarga ko naman ang isa kong kapatid at pinatulog ito. Habang naghaham at sinasayaw-sayaw ko siya ng bahagya sa labas ng kwarto, napansin ko ang pinto ng kwarto nila Papa na unti-unting bumukas. Patuloy lang ang pagham ko pero dumadagundong na talaga ang dibdib ko. Palaki ng palaki ang awang ng pinto at maya-maya lang napansin ko nang may naglalakad-lakad sa loob. Nakasuot ng puti at mahabang damit. Nang sa wakas ay makatulog na ang kapatid ko, ipinasok ko siya sa kwarto. Nilalamon man ng kaba, pinuntahan ko pa rin ang kwarto nila Papa sa pagbabaka sakaling may makikita akong iba doon. Dahan-dahan at maingat ko itong tinungo. Naiwang nakabukas ang pinto pero wala akong nakitang kakaiba sa loob. Medyo gumaan ang pakiramdam ko, Sir Jupiter, pero hindi ko rin maiwasang maisip na baka may bigla na lang sumalubong o ano. Nang makarating ako sa loob, napalunok ako. Nakakalula ang loob, Sir Jupiter, na animoy first time kong makapasok. Kinakain ako ng dim lights na nagmumula sa maliit na bumbilya sa gitna ng kwarto. Nakatihaya ang kamang tinanggalan ni Tita ng floral bedsheet at naiwan ang lumang foam nito. Kapansin-pansin ang kakaibang markang kulay itim na hindi ko maintindihan ng shape. First time ko yun makita, Sir Jupiter, kaya medyo nagtaka rin ako. Lumapit ako doon at hinawakan ito. Basa. Wala naman itong naiwan na stain sa kamay ko at wala ring amoy. Pagtingin ko sa cabinet, bahagya itong nakabukas. Nakasabit ang sleeves ng baro sa isang tornilyong nakadungaw sa kalahating bahagi. Napalunok ako. Napapansin ko lately na palagi nilang bumibida ang barong na yun. Hindi ko talaga maiwasang mapatanong kung alam na ba talaga ni Papa na katapusan na niya yun at kung paano niya nalaman na nalalapit na ang pamamaalam niya. Bumalik ako sa sarili nang bigla na lang mahulog ang barong na ilang minuto ko na palang tinitingnan. Dali-dali ko naman itong kinuha at isasabit ko na sana sa loob ng cabinet nang mapansin ang mga matang nakatago sa nagpakahanger na mga damit. Nabitawan ko ang barong sa sahig at dali-dali ko namang winakli ang mga damit pero wala akong nakitang kakaiba. Napalunok ako. Hindi ako pwedeng magkamali. Klarong-klaro ang mga matang nakatingin sa akin sa gawing yun. Pinulot ko ang barong at ibinato ito sa loob saka ko mabilis na isinara ang pinto. Pagtingin ko sa salamin, nagitla ako nang makita si Papa na nasa likuran ko mismo, suot ang barong. Paglingon ko naman sa kinaroroonan niya, wala naman akong ibang taong nakita. Mabuti na lang at dumating si Tita. Hindi na talaga ako nagatubiling sabihin sa kanya kung ano ang nakita ko. Dali-dali akong pinaalis ni Tita at sinarado ang kwartong yun. Nagbilin siya sa akin na wag ko na muna yung bubuksan ng ilang araw hanggat hindi pa nalilibing si Papa o kaya naman hindi pa natatapos ang ika-40. Sinunod ko na lang din ang sinabi ni Tita.
Kahit papano hanggang sa nailibing siya, medyo kumalma ang sitwasyon. At matapos ang 2 linggo, dun ko lang naalala ang bilin niya. Isama ang barong sa kanyang libing. Sinabi ko naman kaagad kay tita ang tungkol doon, pero imbes na tulungan akong tuparin ang request ni Papa, binaliwala lang niya ito at sinabihin akong mag-move on na lang sa pangyayari. Hindi na pwedeng sirain pa ang libingan niya, kaya wala na talaga kaming magagawa. Pero hindi ko naman alam na ganun katindi ang karmang aabutin sa hindi pagtupad sa kagustuhan ng isang namayapa. 1 buwan nang nakalipas, nagpasya akong buksan ang kwarto nila Papa dahil kailangan ko nang itapon ang ilang mga gamit na dapat nang itapon. Pagbukas ko pa lang ng pinto, sinalubong ako ng nakasusulasok na amoy. Hindi ko maintindihan kung ano yun, pero ang isa sa naging pamilyar ay ang amoy ng formalin. Pagkapasok ko sa loob, laking gulat ko talaga nang makita ang isang anino ng lalaking nasa bintana at basta na lang itong nawala. Kumalabog ang pinto ng cabinet na animoy may galit na nagsara nito. Nabasag tuloy ang salamin na nakadikit dito. Sumigaw ako sa tindi ng takot at mabilis na lumabas. Hindi ako naniniwala tungkol sa mga multo, Sir Jupiter, pero hindi ko pwedeng itanggi kung ano man ang nakita ko. Tuloy dahil sa pangyayaring yun, hindi ko nagalaw ang mga gamit niya. Dito na nagsimulang magkandaletse-letse ang buhay namin. Isang gabi habang nagluluto ako ng hapunan, narinig ko ang malakas na palahaw na nagmumula sa taas. Sa isip ko, nag-away na naman ang 2 kong kapatid. Iniwan ko na muna saglit ang niluluto ko bago ako pumunta sa taas. Nasa hagdan na ako nang mapagtantong wala pala sa bahay ang 2. Nasa bahay ni na tita. Kung ganun, sino naman ang narinig kong pumalahaw? Bababa na sana ako nang marinig ko ito ulit, kasabay ng malakas na pagkalabog ng kung anong gamit sa taas. Dali-dali ko namang pinuntahan ang bawat kwarto pero wala akong nakitang kakaiba sa loob ng sa akin at kina Kaylee. Kumabog ng malala ang dibdib ko nang mapatingin sa kwarto nila Papa. Dun nga nang naggaling ang ingay. Pagtingin ko sa orasan, bandang 8:00 na ng gabi. Hindi ko tuloy alam kung pupuntahan ko ba o tatakbo na lang at tatawagan sila tita. Palakas ng palakas ang palahaw sa loob ng kwarto nila Papa pero hindi ko rin magawang makagalaw man lang sa kinaroroonan ko. Mabuti na lang talaga at ilang saglit lang yun. Nawala rin. Napahugot ako ng malalim na hininga bago bumaba at bumalik sa niluluto ko. Pagdating ko doon, binuhusan ako ng malamig na tubig, Sir Jupiter, nang makita ko si Papa nakasuot ng barong habang nakatingin sa nagliliyab na apoy sa kusina. As in, hindi ako nakagalaw, hindi ako nakasigaw o ano, pero nasaktuhan namang dumating sila tita at siya na mismo ang nagpatay ng apoy sa kalan. Pinagalitan pa ako pero hindi na ako nagdahilan pa. Ayokong sabihin sa kanya na binubulabog ako ni Papa, na hindi pa rin siya matahimik, na meron siyang kailangan sa pamilya namin kaya siya hindi mapakali. Ayokong isipin niya na pilit kong binubuhay si Papa kahit wala na to. Tumulo na lang ang luha ko habang nasa sofa. Pinapakalma ang sarili. Nagulat naman ako nang bigla na lang magsalita si Kaylee. Nakita niya si Papa kaninang umaga nasa loob ng kwarto nila. Nakasuot siya ng magaram damit, yung binigay ni Mama. Tapos naglaro pa raw sila sa loob ng kwarto at sinabihan siya na sumama sa kanya kung saan siya pupunta. Nag-alinlangan siyang sumama rito dahil may kakaiba siyang napansin. Hindi nakaapak sa sahig ang tatay namin. Hindi magagawang magsinungaling ng bata tungkol sa bagay na yon. Kaswal ng kanyang pagsasalaysay, Sir Jupiter, pero may bahid ng curiosity ang mukha niya. Hindi ko inaasahan ang kanyang naging tanong pagkasunod. Bakit hindi tuwing gabi na lang nagpapakita si Papa at palagi itong nasa kwarto nila? Narinig naman ni tita ang tungkol sa usapan namin yun kaya minabuti niya ang kaligtasan namin. Inimbitahan niya kami sa bahay niya ng ilang araw pero hindi naman pumayag ang 2 dahil gusto nilang makasama nga
si Papa. Pareho kaming walang ideya kung paano ipapaliwanag ang tungkol doon kaya wala kaming ginawa. Tanga na kung tanga pero kung iisipin Sir Jupiter, magiging selfish kami sa mga bata kung hindi namin sila pagbibigyan ng pagkakataong makasama ang isang taong mahal na mahal nila. Kahit ako man din natatakot talaga pero gulong-gulo pa ako sa mga panahong yon kung ano ba talaga ang dapat at tamang gawin. Hanggang sa lumala ang sitwasyon, Sir Jupiter. Hindi na lang basta sa mga bata siya nagpapakita, pati na rin sa ibang kaanak namin na nasa ibang bahay. Galit na galit siya sa kanilang mga panaginip dahil tingin ni Papa hinayaan namin siyang mawala. Panay ang paninisi niya sa ilang kaanak namin dahil hindi sa tinulungan. Hinayaan lang namin ito ng hinayaan at inaalayan lang ng dasal, gaya ng binibilin ng mga matatanda. Isang beses noon, 3:00 na ng madaling araw ako natapos sa ginagawa ko. Paakyat na sana ako sa taas nang mapansin ko ang isang lalaking nakatayo sa bandang hagdan pero agad siyang naglakad palayo nang makita ko. Nakatalikod siya sa akin, Sir Jupiter, at mahina ang pacing ng paglalakad niya na animoy inaantay akong sumunod sa kanya. Hindi ako pamilyar sa figure niya pero sa tingin ko, si Papa yun. Nanutang lamig sa lalamunan ko at mga buto-buto nang marinig ang mahina niyang iyak. Hindi ko na malaya na gumalaw na pala ang mga paa ko pasunod sa kanya. Habang naglalakad ako pataas, palakas ng palakas ang kabog ng dibdib ko. Nagulat ako nang biglang sumalubong sa akin si Shelly, as in hindi ko man lang siya nakitang lumabas ng kwarto, basta na lang siyang lumitaw sa harap ko. Napamura pa ako nang wala sa oras at kung hindi ko pa siya naaninagan, paniguradong natadyakan ko na. Pagbalik tingin ko sa lalaking sinusundan ko na wala na lang sa bigla pero nakita kong bumukas ang pinto ng kwarto nila Papa. Tinanong ko si Shelly kung ano ang problema. Hindi siya nagsalita. Nakatayo lang siya sa harap ko. Huminga ako ng malalim bago tumalong ko at dun ako nagitla. Hindi ito ang kapatid ko. Wala itong mukha. Sumisigaw akong nagising. Panaginip lang pala. Napatingin ako sa paligid. Nasa mini office pa pala ako. Sadyang nakatulugan ko na lang ang tinatapos kong trabaho. Bumangon ako at dumiretso sa kusina para magtimpla ng gatas. Nadatnan ko ang kwarto ng 2 kong kapatid. Nangunot ang noo ko nang marinig si Kaylee na may kausap at bumubungis-ngis pa. Pinakinggan ko na muna sila saglit sa labas ng pinto. Sumiklab ang takot ko nang marinig ang pamilyar na boses na kausap ng bata. Si Papa. Hindi ko masyadong maintindihan kung ano ang pinag-uusapan nila pero klarong-klaro na boses nga talaga ito ni Papa. Nilalamon na ako ng kaba kaya dali-dali kong binuksan ang pinto pero sa kasamaang palad hindi ko mapihit ang knob. Kumatok ako ng kumatok. Sinasaway si Kaylee na huwag makipag-usap ng kung sino-sino lang. Hindi siya sumagot. Naluluha na ako, Sir Jupiter, lalo pat palakas ng palakas ang pagbungis-ngis ng bata. Tila ba nilulur siya na masaya siyang kasama kesa sa amin. Nilakasan ko pa ang pagkatok at pinilit na buksan ang pinto. Tumutulo na ang luha ko, Sir Jupiter. Kinakabahan akong baka may mangyaring masama sa 2 kong kapatid. Panay ang pakikiusap ko sa kanilang wag na wag magpapadala sa kung ano man ang sabihin ng kung sino mang kausap nila sa mga oras na yon. Sa pagkataranta ko, Sir Jupiter, kinuha ko ang baril na nasa kwarto ko at bumalik ulit sa kwarto ng mga bata. Binaril ko ang door na matindi ko sinasadya. Hindi ko inaasahan na may madadamay akong inosenteng buhay sa loob. Pagpasok ko sa kwarto ng 2, nakahandusay nasa sahig si Shelly, habol ang hininga. Sumigaw din si Kaylee sa tindi ng takot. Kaagad ko namang pinulot ang kapatid ko at sinuri kung saan siya natamaan. Sa kanang paa. Dali-dali akong tumawag ng ambulansya. Nanginginig ang buo kong katawan. Nababaliw na ako, Sir Jupiter. Mabuti na lang talaga at hindi naman ganun kalalim ang sugat ng bata at agaran siyang nabigyan ng gamot.
Sinabi ko kay tita ang nangyari sa ospital. Doon niya ako muntikang patayin. Mahigpit niya akong sinakal to the point na halos nawalan na ako ng hangin. Nakipag-away pa siya sa mga nurse na nandun at hindi talaga siya willing na mabuhay ako. Nagdidilim na talaga ang paningin ko noon, Sir Jupiter, nang mabitawan niya ako sa dami ng nurses na pumigil sa kanya. Sinagawan niya akong itigil ko na ang pagkabaliw ko tungkol sa pagkawala ng mga magulang ko dahil nadadamay ang mga maliliit. Gusto ko namang magpaliwanag sa kanya na hindi lang yun guni-guni o ano, sadyang nakikita ko sila, sadyang nakakaramdam ako. Binigyan na muna ako ng pampakalma ng doktor at inilayo na muna sa akin si tita. Kahit pinagmumuran niya ako palabas, sinubukan ko siyang baliwalain. Iniwan ako ng doktor sa isang ward at isinara ang pinto. Bilin niya sa akin wag muna akong lalapit kay tita para naman bumaba ang tensyon na namutawi sa pagitan namin. Tumango naman ako pero hindi ko talaga maiwasang hindi mag-alala tungkol sa kapatid ko at gusto ko ring mag-sorry kay tita. Sinubukan ko namang kumalma pero hindi ko magawa. Humiga na muna ako sa isang stretcher at pumikit. Ilang saglit lang narinig ko ang mga yabag na papalapit sa stretcher ko pero nang imulat ko ang mga mata ko, wala naman akong nakitang ibang tao. Huminga ako ng malalim bago pumikit ulit. Nakarinig ako ulit ng mga yabag papalapit. Hindi naman siya mabigat, Sir Jupiter. Maingat at mahina lang. Tinakpan ko ng unan ang ulo ko para sana madistract sa kung anumang naririnig ko. Laking gulat ko na lang nang biglang may dumiin sa mukha ko na siyang halos pumutol sa hininga ko. Pinilit kong alisin ang unan pero ang lakas talaga ng puwersang may hawak nito. Sinubukan ko ring hanapin ang kamay na may hawak sa unan pero wala akong makapang ibang tao. Mabuti na lang talaga at pumasok ang isang doktor. Siya ang nagtanggal ng unan sa mukha ko. Habol ko ang hiningang napasandal. Nanginginig ang buong katawan ko sa sobrang takot. Sinabi ko sa doktor na baka si tita yun o kaya may ibang taong pinapasok para patayin ako. Hindi ko naman talaga sigurado, Sir Jupiter, pero wala rin namang ibang nagtangka ng buhay ko, kundi siya lang. Pinakalma na muna ako ng doktor. Kinausap at meron siyang pinagawa sa akin para kumalma ako. Pagkatapos pinabalik niya ako sa pagtulog. At this point, Sir Jupiter, nakabantay na siya sa akin. Lilinawin ko lang po, babae ang doktor at para siyang inang nag-aalaga sa mga anak niya. Pinaparamdam niyang ayos lang at lahat ay sinisiguro niyang walang makakasakit pa sa iyo. Basta ganun yung pinaramdam niya sa akin sa mga oras na yon. Sinusuklay-suklay niya ang buhok ko hanggang sa makatulog ako. Ilang minuto ang nakalipas, naramdaman ko ng mabigat na ang kamay na sumusuklay sa buhok ko at sumasakit na rin dahil sa mahabang kuko. Sinasabayan niya naman ito ng haming na makapanindig balahibo. Pinilit ko namang igalaw ang mga kamay ko para sana pigilan siya pero hindi ko magawa. Inimulat ko ang mga mata ko at laking gulat ko nang makita si Papa na nasa harapan ko, galit na galit. Ibang-iba ang itsura niya, Sir Jupiter. Namumutla, namamaga ang kanyang mukha at medyo naaagnas na. Wala siyang suot na pangitaas. Nagmakaawa ako sa kanyang tigilan ang ginagawa niya dahil nasasaktan ako pero hindi siya nakikinig. Hanggang sa bumaon na talaga ang mga kuko niya sa ulo ko at naramdaman ko ng pag-agos ng dugo. Pumikit ako, pilit na sinasabi sa sarili na panaginip lang ang lahat at wala akong dapat ipag-alala. Pero nang imulat ko ulit ang mga mata ko, nandun pa rin si Papa. Hindi ko na napigilan ng umiyak at magmakaawang lubayan ako. Pinilit ko ang sariling makagalaw kahit halos lumabas na ang puso ko sa sobrang kaba. Nanginginig ang buong katawan ko habang pilit na lumalaban. Gusto kong isigaw ang pangalan niya pero parang nalunod sa hangin ang boses ko. Ramdam ko ang malamig niyang hininga sa mukha ko, kasabay ng bigat ng katawan niya na unti-unting lumuluhod sa dibdib ko. Mas lalo akong nagpumiglas.
Pinilit kong igilaw ang kamay ko, ang paa ko, kahit ano, pero parang nakatali ako sa mismong kama. Ang mga kuko niya mas lumalim pa sa ulo ko. Napapasigaw na ako sa loob. Napuno ng panaghoy ang buong kwarto. Hindi ko alam kung ako lang ang sumisigaw o may iba pang boses na sumasabay sa akin. Nanginginig na ang paningin ko. Nahihilo na ako sa sakit para akong nalulunod sa sarili kong takot. Pagkuway bigla na lang akong hinigop pabalik sa totoong buhay. Nakadilat ako pero iba na ang paligid. Wala na si Papa o kahit anong nakakatakot na pakiramdam, pero wala rin doon ang doktor. Ako lang talaga ang nasa loob ng ward. Nasa kama pa rin ako, hinihingal, pawisan at nanginginig. Nakatitig lang sa kisame habang bumabalik sa akin ang lahat ng nangyari. Pero nang mapansin kong basa ang unan ko, hindi pawis kundi bahagyang mantsa ng dugo mula sa anit ko. Mas lalo akong hindi nakahinga. Bumukas ang pinto at iniluwa nito si Tita Louie. Natakot ako sa kanya, Sir Jupiter, pero napahinga ako nang maluwag nang makitang may kasama siyang doktor. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin at kayakapin na niya sana ako nang makita niya ang dugo sa unan. Nalalaki ang mga mata at nakakunot ang noong napatingin siya sa akin, puno ng pag-aalala. Napatanong siya kung ano ang ginawa ko at kung bakit umabot na sa puntong sinasaktan ko na ang sarili ko. Hindi naman talaga ako yung may kagagawan nun, pero nang tingnan ko ang mga kamay ko napahinto ako nang makitang may ilang hibla ito ng buhok at dugo. Doon ko lang na-realize na ako pala ang gumawa nun sa sarili ko. Naramdaman kong lumapit ang doktor, marahang tinapik ang balikat ko. Tinatanong niya ako kung ano ang nangyari pero hindi ako makasagot. Nanginginig akong napahawak sa ulo ko, may kaunting hapdi. Naiyak na talaga ako, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Gusto ko rin namang tanongin ang sarili ko kung bakit ko ginawa yun. Niyakap ako ni Tita at sinubukang pakalmahin. Paglingon ko sa doktor, napasinghap ako nang makitang suot niya ang barong ni Papa. Bago pa man ako makareact, bigla na lang sumikip ang dibdib ko at nawalan ako ng malay. Fast forward ko lang po ulit ng kaunti, Sir Jupiter, dahil na raw yun sa stress kaya ako nagkaganon. Nagpa-schedule si Tita ng appointment para sa consultation sa isang psychologist. Natakot ako nung una pero pagdating ng araw na yon kahit papano, natulungan ako ng kaunti. Ang akala ko namang tahimik ng buhay namin, bigla na namang bumaliktad ang ikot ng mundo nung papaisang taon simula nung namayapa si Papa. Bumalik ang pagpaparamdam niya sa loob ng bahay. Kung minsan nakikita siya mismo ng mga kapatid kong nakasuot ng barong, paminsan-minsan din ako ang nakakakita sa kanya sa loob mismo ng kwarto niya. Napapatanong ako sa sarili kong minsan kung bakit siya nagpaparamdam, kung ano nga ang kailangan niya sa akin. Hindi ko alam kung tanga ba ako o ano, pero kahit kita naman kung ano ang gusto niyang iparating, ang barong nga niya na gustong ipasama dun sa loob ng kabaong niya. Habang abala ako sa trabaho, hindi ko agad pinansin ang mahinang tawag mula sa labas ng mini office ko. Akala ko guni-guni lang. Pero nang lumingon ako sa pinto, may aninong dumaan, isang lalaki. Hindi ko na aninag ng maayos pero sapat para malaman kong may taong ang dumaan. Tumayo ako para tingnan. Kinakabahan ako sa totoo lang, Sir Jupiter. Lalo pat walang ilaw sa hallway kasi natutulog naman na ang mga kapatid ko sa taas. Sinundan ko ang lalaki hanggang sa may hagdan. Ang bilis niya sa totoo lang. Imbis na matakot, pinilit kong alamin kung ano ang meron. Pumasok siya sa kwarto nila Papa. Tahimik ang buong bahay pero may kung anong pakiramdam na bumibigat sa loob ng dibdib ko. Umakyat ako. Maingat ang bawat hakbang. Pagdating sa itaas, sumilip ako sa madilim na pasilyo. Bukas ng bahagya ang pinto ng kwarto nila Papa. Walang tao sa loob. Pero ang barong nakasabit sa labas ng cabinet. Maayos ang pagkakahanger
parang sinadyang ipakita. Napalunok ako, hindi ko alam kung paano ito napunta ron. Medyo bumigat ang pakiramdam ko. Huli ko ring nakita ang barong na yon nung umuwi kami galing sa ospital. Tapos si tita na mismo ang nagtago nun. Lumapit ako. Nagdalawang isip kung dapat ko bang hawakan. Kalmado ang paligid pero may malamig na hangin na dumaan sa balat ko. Bahagya akong lumingon. Tinitingnan kung may ibang tao sa likuran ko. Wala. Tumingala ako sa ilaw sa kisame. Biglang nag-flicker. Parang may gustong ipaalam. Isang beses. Dalawa. Tapos tumigil. Tumayo lang ako ron, nakatitig sa barong na nakasabit. Wala akong maramdaman kundi bigat. Hindi takot, hindi kaba. Parang may isang tahimik na paalala. Hinayaan ko lang yon at bumaba ako ulit kasi hindi pwedeng iwan ko lang ng basta-basta ang trabaho ko. Pinilit kong ibaliwala ang meron dun. Ilang oras pang lumipas pero ang bigat sa dibdib ko hindi nawala. Hindi ako makapag-focus kahit pilitin kong baliwalain parang may kulang. May kailangang gawin. Nang bumalik ako sa kwarto ni Papa para muling tingnan ang barong, wala na ito sa pwesto kung saan to nakalagay kanina. Sinilip ko ang loob, wala rin ito ron. Napahawak ako sa ulo ko, pilit kong inaalala kung ako ba mismo ang nagtangkal. Pero sigurado akong hindi ko ginalaw. Luminga ako sa buong kwarto. Malinis ang kama, sarado ang bintana, wala kahit anong gumalaw. Pero sa ibabaw ng isang lamiseta sa sulok may nakapatong na puting sobre. Hindi ko alam kung andun na ba talaga yun dati o ngayon ko lang napansin. Lumapit ako. Maingat kong kinuha. Walang kahit anong nakasulat sa labas. Nang buksan ko may lumang litrato sa loob. Si Papa. Suot ang barong na yon. Nakatayo sa labas ng bahay at may kausap sa malayo. Parang may ipinapaliwanag. Hindi ito kuha mula sa burol. Matagal na ang litratong ito. Napaupo ako. Ang kamay kong hawak ang litrato bahagyang nanginginig. Pakiramdam ko may gustong iparating. Isang pakiusap. Isang alaalang dapat gampanan. Hindi ko alam kung ano eksaktong kailangan niyang sabihin pero alam kong hindi ko na maaaring baliwalain. Marahan kong ibinalik ang litrato sa sobre, Sir Jupiter. Lumabas ako ng kwarto. Tahimik lang na bumalik sa mini-office ko. Hindi ko na tinuloy ang trabaho. Naupo lang ako. Tinitingnan ng mga kamay ko. Tahimik ang buong bahay. Wala nang gumalaw. Wala nang bumukas na ilaw. Wala nang aninong dumaan. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi lang ako mag-isa ron. Kinabukasan, dinala ko ang mga kapatid ko sa puntod ni Papa at inilagay yon sa ibabaw nito. Mapait akong ngumiti at nagpaalam sa kanya ng tuluyan. Nakaramdam ako ng malamig na hangin na may amoy ng kanyang perfume. Marahan ang haplos nito sa buhok at naramdaman ko ang presensya niya mismo. Pagkuway, narinig ko ang bulong. Salamat. Yun lang ang kwento ko, Sir Jupiter. Kayo mga ka-SB, anong kwentong mapait at may halong kababalaghan ang gusto niyong ibahagi sa channel na to? Marami pong salamat, Sir Jupiter, sa pagbabasa.